Okay, so good morning, good afternoon, good evening to each one of you. Today we will be discussing the prohibited drugs. Okay, so when we say prohibited, of course, ito po ay mga pinagbabawal. And we will be dealing also and defining what are drugs. Okay po. Okay, so first, let us discuss drugs. It is a substance, vegetable, mineral, or animal in origin. It is used in the composition of preparation of medicine. Oh. So, the science of studying drugs, the mechanisms and its movements are called pharmacology. Okay? And here we will be discussing the sources, the physiochemical properties, the biological effects, and the therapeutic uses of drugs. So pag sinabi natin therapeutic, ang root word niyan therapy, ibig sabihin ito yung nakakagaan ng loob. Ito yung parang benepisyo mo kapag uminom ka or after mong uminom ng drugs. Kasi nga po, ang drugs ay ma-metabolize po yan sa katawan hanggang sa mako-convert siya into smallest molecule known as metabolite. Tapos pag naging metabolite na siya, sasama po kasi yan sa sirkulasyon, head to toe, at kung ano po yung area sa katawan natin na halimbawa masakit or kumikirot, okay, ang gagawin po kasi ng drugs na yan ay iibsan. Okay? It will reduce the pain by adjusting, by intervening on the neurotransmitters that causes pain. Kasi bakit masakit yung ulo mo? Bakit masakit yung katawan mo? Kapag may area tayo ng katawan na sobrang kirot or sobrang sakit, there is a neurotransmitter. Ito yung mga signals ng katawan natin. Ito yung mga hormones ng katawan natin na nagsasabi sa utak may damage, may problema, may namamaga. Kaya yung utak magsisend siya ng pain signal sa nerves natin at yun po yung nararamdaman natin. That's how complex and gorgeous science is. Okay po? Kaya aralin din ito yung biological effects at saka yung physiochemical properties ng drugs. Kasi yung drugs, pag nalunok natin, okay, or nakainom tayo ng drugs, di ba? Pharmaceutical man yan or medicinal drugs man yan, okay, isa lang naman ang layunin, okay, ng katawan natin. Tataratuhin po ng katawan natin yung drugs as chemicals and as metabolites. And pupuntiryahin niya talaga kung ano yung dapat puntiryahin na problema or pangingirot sa katawan. Kaya ang nangyayari ay pag halimbawa sumasakit yung ulo ninyo, di ba? Nagpa-paracetamol kayo. Si paracetamol iinumin mo 'yan, tapos magiging metabolite siya, and then after a few minutes mawawala yung paracetamol kasi inadjust na ng drugs. Yun yung chemical na dulot ng drugs sa katawan. Okay? Yung pain inayos niya kasi nga meron tayong tinatawag na therapeutic effect. Okay? At yun yung reason kung bakit nawawala or naiibsan yung karamdaman or pananakit sa ating katawan. Okay, there are what we call pharmaceutical drugs. Ito yung mga medicinal drugs, ito yung mga OTC or over-the-counter, ito yung nabibili sa Mercury, sa Generica, Generics, tapos ito yung nabibili sa St. Joseph. Yun ang mga pharmaceutical drugs. Now, we are dealing with prohibited drugs. Therefore, it is the dangerous drugs. These are the drug whose use is attended by risk. Ibig sabihin, talagang delikado ka pagka ginagamit mo itong drugs na ito. These are unsafe, these are perilous, these are hazardous to people or society. Okay? Yan. Ang root word ng perilous ay peril. Ito yung talagang mahihirapan ka. Talagang napakadelikado. Talagang kaawa-awa ka, katakot-takot ka. Yun ang ibig sabihin po ng perilous. Okay? And this is also hazardous to people or society. Why? I will make another lecture regarding this in details so that you will understand bakit ang pagkonsumo o paggamit ng mga dangerous drugs ay talagang ginagawa tayong kakaibang tao, ginagawa tayong kakaibang nilalang, because there is an alteration
if these dangerous drugs, sabi ko nga, lahat ng drugs, pharmaceutical drugs o kaya dangerous drugs, okay, lahat man yan pumasok sa katawan natin, they will cause, pupuntiryahin niya yung mismong tissues natin. Ang nangyayari dyan, it alters the neurotransmitters. It adjusts, it intervenes the neurotransmitters. Right? Okay. So, ganun din ang dangerous drugs. Pag napasok yan, it will intervene the neurotransmitters. Ano ba yung mga neurotransmitters? Elemento yan na kailangan ng nervous system, kailangan ng utak natin, kailangan ng mga hormones natin. Kasi, yung mga signals na yan, yung mga neurotransmitters na yan, na sobrang liliit-liit po na ng mga molecule, okay, yan po ang nagde-depend sa mood natin. Yan ang basis ng mood, ng emotion natin. Bakit ka malungkot? Kasi kasi nga hindi kaaya-aya yung araw mo, so anong nangyari doon sa katawan mo, magre-release yan ng hormone. Bakit ka naman happy? Kasi yung hormone sa katawan mo, okay, ay nare-release din. So meron tayong tinatawag na dopamine, meron tayong mga tinatawag na serotonin. Now, ito yung mga hormones. Kaya tayo moody kasi may hormone sa katawan natin. Ito yung basis, okay, nakaka-apekto, nakakapag-influence dun sa emotions natin. Okay? And once we ingested dangerous drugs or any drugs, okay, these hormones will be altered. Minsan ang mood mo, bad trip ka talaga. Tapos ang mood mo talagang sobrang happy ka. Kaya nga tinawag nila, naka-high ka ba? Okay? Because if you are kapag ikaw ay manifesting, okay, a very extreme happiness, yung super duper outside na yung happiness mo sa spectrum, yung tipong imbis na maglugmok ka o kaya imbis na nalulungkot ka, pero sobrang saya mo pa, na parang wala ka ng emotion. Okay? Usually naka-high ang tawag doon because ang laging bintang sa'yo, baka ito ay naka-inom o kaya naman ito ay nakahit-hit or kaya nakatira, 'di ba? 'Yun ang ibig sabihin nila. And that's what dangerous drugs do. Okay, ang main problem kasi dito that we are dealing is what we call the drugs of abuse. Okay? There are drugs such as opium, opiates, yung heroin, cocaine, and also what we call the ecstasy, 'di ba? Those are drugs. And there are drugs also that are herbal, plant in nature. It is healthy. It is used for medicinal and health purposes. However, the main problem is the people, the user, the consumer. Why? Because when people tasted it, they have the tendency to abuse it. And drugs of abuse are the ones we are dealing. What makes them abusing this plant? What makes them abusing these drugs? How are they abusing it? Just because of the altered neurotransmitters. I will explain to you later on with illustration on why these drugs becomes harmful and perilous to the society. Alright? That's why there is a law against the drugs of abuse, because it is not only happening in the Philippines nationally, but of course internationally is the main problem. It's what we call the global problem. That's why there are what we call RA 6425, okay, Dangerous Drugs Act of 1972, o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Now, we have what we call DDB, or the Dangerous Drug Board. These are created to coordinate with various government or civic agencies. And also, together with the PIDEA, alam po natin ang PIDEA, it is created with RA 9165. Diba? Ito yung mga agency na nagre-raid talaga ng mga kilo-kilo, gramo-gramong mga droga. At saan po ito ipinapadala? Sa crime laboratories in the Philippines. Okay, ito po ang opisina, no? O kaya naman ay bulwagan, that assist the law enforcers in their task by conducting analysis of the drugs seized, confiscated, or surrendered. Okay? And what are the administrations of drugs? Paano ba natin napapasok ang droga sa bunganga
via intravenous injection and also subcutaneous. So when we say mouth, okay, it is the slowest route. Intravenous, yan, via muscles. Subcutaneous, doon sa taba ng katawan. Diyan ini-inject. Intramuscular, ayan, pwede rin doon sa may puwet. Ayan. Usually kapag large bulk of drugs, ini-inject dapat yan sa may muscular, sa may biceps, ganyan, sa may deltoid. Inhalation also via lungs and nostrils. And of course, topical means surface skin application. And ina-apply mo lang siya sa skin na parang ointment ba. Ganun. And there are forms of drugs as well. We have the tablets, capsules, powder, bricks of morphine. Tablets derived from crushed dried leaves, capsules found in the cigarettes, powder, plants uprooted, and of course the pods and improvised seed beds. Okay? Now, we have what we call paraphernalias. These are the things to be examined: the smoking pipes, hypodermic syringes and needles, and also ashtrays. Okay, so what does it mean by drug dependence? Drug dependence means a state of psychic or physical dependence or both on dangerous drugs, arising in a person following administration or use of drug on a periodic or continuous basis. Okay? Kaya nga, ano bang ibig sabihin ng dependence? Ikaw ay, malaya, di ba? So, kapag sinabi natin na drug dependence, okay, ito na yung, okay, pag sinabi natin drug dependence, okay, nakadepende ka na dito sa drugs. Ibig sabihin, kung wala ito, okay, hindi kompleto yung araw mo. Your day is not completed. You should ingest this thing for you, okay, to be happy. Ayan. However, you are always happy, right? Because I'm giving you quiz. And there's no drug dependency there. You're just happy because you have a quiz. Drug addiction. This is a state of periodic or chronic intoxication produced by the repeated consumption of a drug. This is detrimental to the individual and to the society. And please review also of the characteristics of drug addiction. We have overpowering desire. Ayan, compulsive ka to continue taking the drugs. Hindi po pwede, dapat meron ako neto. Okay? Dahil sa iyong desire to and compulsion to drugs, you are fighting for it. That's why you are investing for it. That's why you are joining, okay? Or you are associating with those persons involved just for you to have this thing. Diba? That also happen and watch in the television, right? In the Philippines. Okay? And also tendency to increases those. And also psychological or physical dependence. Yan. It is obtained, okay? Obtain the drug by all or any means. Ayan. We have what we call the detrimental effects to the society and to the individual. Drug habituation. What is this? This is a desire to have continuous use of the drug, capacity to restrain physically, form using it. Okay. And here are the characteristics, no? And also, what are the pharmacological classification of dangerous drugs? According to pharmacology, drugs can be classified as what we call narcotics or derived from the Greek word narkotikos, which means numbing. Okay? It has diminished mental and physical activity. Okay? It reduces the pain, drowsiness, and sedation. Thus, facilitates sleep. Wow! Kaya pala, may mga tao na yung dahil stress sila sa buhay, okay, sobrang nilang busy, sobrang nilang abala, kailangan nilang matulog. So, they have an option to ingest this type of drugs because the drugs can sometimes it reduce pain, o di ba? Lalo kapag broken hearted ka. Ayan. Kasi tapos nakakaantok ka pa.
That's what we call the therapeutic effect that I am saying a while ago. Yung therapeutic effect na yan, it will alter your neurotransmitter. Kasi kapag ang tao masaya, ang tao malungkot, ang tao galit, merong talagang fluctuation doon sa neurotransmitters niya. Meron talaga siyang fluctuation doon mismo sa mga hormones niya, sa mga kalooban ng kanyang katawan, sa internal environment ng kanyang katawan. At kapag broken talaga ang tao, syempre, ang isip niyan hindi po matino. At kapag broken ang tao, talagang hindi yan makakatulog kaagad. That's why, ang ginagawa ng narcotics, okay, or narcoticos, it reduces the pain. Pag ininom ito ng tao na broken-hearted, parang siguro 3 days pa lang nakamove on na siya. Okay? Tapos nakakatulog pa siya ng mahimbing. Okay? Parang ano nga ang gagawin kasi ng drugs, parang i-adjust niya talaga yung dapat healing moment mo. I-adjust talaga ng drug yung mood mo. Hindi ang natural mood ng tao ay mag-release ng galit, mag-release ng emotion. Pero ang ginagawa kasi ni drugs, okay, pipigilan niya muna yon sa loob ng katawan. So, mamaya ka muna. Bibigyan ka muna niya talaga ng kaligayahan, ng kasiyahan. And then after that, pagka yung consumption or yung dose ng drugs, o yung half-life kung tawagin, o yung capability ng drugs sa circulation naubos na, malalaman mo parang, bakit nararamdaman ko ulit ito? Kasi ang nangyari, napigilan yung emotion mo dapat ng galit, yung emotion mo sana ng lungkot, muli ulit bumabalik. Okay? Nag-subside na sila, pero dahil wala na yung drugs na pumipigil or nag-adjust, ang nangyari, yan, lalabas ulit yung emotions. Okay? Ano yun? Yung anger, yung sadness. Kaya pag walang drugs, ang nangyari, ayaw mo kasing maramdaman yung feeling ng hurt. Ayaw mo kasing maramdaman yung feeling ng anger. Kaya ang gagawin ng katawan natin, hahanapin niya ulit yung makakapagbigay ng ease feeling, yung good feeling sa kanya. Okay? Kaya ang tawag doon, drug dependence. Okay? Drug dependence ang tawag doon. Nakuha? Yan ang dapat ninyong tandaan. Kaya yung drug dependence na yan, ikukonsume mo ulit para bumalik ka ulit sa dati. Pero the more na nagko-consume ka, pero the more na gumagamit ka, the more na na-adjust yung iyong tolerance sa anger, yung tolerance sa sadness. Kaya kahit sabihin mo, consumer ka ng drugs for almost 10 years, dinelay mo lang ng dinelay yung dapat natural response ng katawan mo, which is yung anger, yung sadness. Kaya nangyayari, mukhang 10 years kang masaya, pero pag naubusan ka na ng narcotics, o kaya ng drugs, okay, ang mangyayari dyan, babalik ulit yung ganong emotions mo. So, hindi ka pa rin talaga makamove on. You think nakapag-move on ka, pero hindi pala talaga. Kasi yan ang trabaho ng drugs. It will alter the neurotransmitters. Nakuha? Next, we have the opiates. Yan. And also, we have, classifications of opium. We have the morphine, codeine, Nescafen. Wow, parang kape, Nescafe, di ba? Thebaine, and then papaverine. And also, it is derived by chemical manipulation, okay, of naturally occurring alkaloids such as your heroin, diamorphine, and diacetylmorphine. Pag narinig mo na yung ipin-ipin, heroin, katunog niya in. Diba? So, what are the characteristics of opium? Ito naman, yung characteristics ng opium, sobrang excited ka naman. Ang tawag doon ay euphoria. Oh, grabe! Ano, sarap ng pizza, sarap ng burger. Parang gano'n. State of stupor. Ano yun? Sleep. Grabe ang himbi ng tulog mo. Feel mo complete ka. Stage of narcosis. Or kaya deep coma na yan. Yung sobrang himbi ng tulog mo, akala mo sobrang healthy ka, pero actually hindi. It's just that the euphoria, or what we call the opium drugs, is altering your natural release of neurotransmitters. Tapos magkakaroon ka ng tolerance, physical and normal deterioration. Ayan, ano pa?
infection, suicidal tendency, and maniacal symptoms. Morphine, ayan. This is a salt of opium. It is used for pain reliever, preoperative medication, hypnotic, for induction of sleep. Codeine, suppressant. Heroin, ayan. It has a strong euphoric effect. Ayan, euphoria is, ayan, strong excitement. Grabe, excited ka mag-exam, excited ka mag-quiz, sobra, 100 over 100 ka. Parang ganon. Dapat ganon energy mo. Cocaine. Yan. And also, we have the medicine. Actually, ang cocaine po, ginagamit po yan sa medicine. It is also given to maladjusted personality. Yan. Kasi ang cocaine, it relieves also hunger and fatigue. Yan. Tapos yung cocaine, yan, kaya majority involved sexual immorality. Kapag ka nakadroga ang mga tao, yan, involved talaga ang sexual excitement. Kaya mayroon tayong mga tinatawag na undersex, mga sexual perverts. Yan, kasi tinitira niya yung glands natin. Ano ba yung mga glands? Kung na-review natin noon yung semen analysis, yung reproductive system, di ba? Yung prostate gland, yung male gland, tsaka yung mga female glands, yan, talagang na-excite sila to reproduce more libido. Halimbawa sa lalaki, meron kasi tinatawag na libido sa lalaki. Ang libido na yan, napuproduce talaga yan mga 2 to 7 days. Ganon. Okay? Basta mga, actually, ang libido po ay influence ng hormone. Sabi nila, kapag ka ang testosterone mo mataas, okay, mataas din ang libido mo. Ang libido, ito po yung tinatawag natin na sexual drive. Ngayon, ano ang nagpapataas ng testosterone? Sabi nila, ang saging is or has a nutrients rich in testosterone. That a continuous eating of banana will continue to increase your testosterone and will increase also your libido or sexual drive. Okay? That's the science. And what happens if your alternative is euphoric substance such as drug, right? Okay, so what happens is this. Okay, instead, it's the drug that stimulates or influence the release of libido in your body, in your sexual drive. That's why not only excitement about the environment, about meeting other people, but also there's sexual excitement because of the euphoria effect from this drug. Okay, and it will cause also black teeth and tongue, as it also affect, okay, the enamel substance in the teeth, and also the worst case will be death due to epilepsy and respiratory failure. Why? Neurotransmitters are the signals for conduction in our nerves. Nasa nerves or neurons natin po yan. Okay? So, kapag nasobra naman sa excitement, isipin mo na lang, yung nerves natin, yung neurons natin, parang ano yan, hose na nakakonekta sa faucet. Di ba? Pag nilakasan mo yung pressure, sasabog yung hose. Pero pag normal pressure, okay yung hose, okay yung daloy. Things like that. Okay? Or yung balloon. Ang balloon, lumolobo dahil may pressure. Pero pag nilakasan mong pressure, puputok yung balloon. Same thing with our nerve endings. There's a normal conduction in the nerves, in the nervous system. However, when we, if it is increased due to the euphoric effect, then it might destroy your nerves and the nerve endings. Okay? Tapos, even the involuntary nerve endings responsible for contracting the lungs, madadamay. Kaya, mahirapan ka ng huminga. We have also Magnan's syndrome. Ano ba yung Magnan's symptom? Siguro ito naglalakad ka. Diba? Magmagna ka eh. Yan. So, feeling as if grains of sand are lying under skin. Oh, nakakakala ng buhangin. Diba? Sino nag-beach dito? Pag nag-beach ka, diba? Tapos, yung buhangin, hinawakan mo, tapos bibitawan mo kasabay ng hangin, o di ba? Ngayon, yung ganong feeling, imagine niyo nasa loob ng katawan ninyo, nasa loob ng balat ninyo.
parang may langgam o kaya parang may langaw or insekto na nakapasok, 'di ba? Na gumagapang sa skin mo. Yun po yung sintomas ng Magnans. Okay? Yun yung mga cocaine user. Ano pa? Lady Packer syndrome. Yan. Isa pa sa mga syndrome po yan ng mga user. Next, marijuana. Ito, cannabis sativa. Very common, very familiar talaga. Okay? This is the most important psychoactive. Okay? Marijuango intoxicant. Galing po siya sa THC. Okay, pakibasa po ito. Dangerous Drugs Act of 1972. And also the slang names. Hallucinogenic. Ayan. Mga LSD or lysergic acid diethylamine. Symptoms, physiological, somatic, perceptual, psychic, untoward effects, the love pill, ito yan, glory, the cactus peyote, the mushroom psilocybin, the nut, and also the regulated drugs, sedatives. Here are the following. And of course, we need to be familiar on the following test for barbiturates. We have the preliminary test. Okay, we have the cobaltose acetate tetrahydrate, reddish purple or purple color, amphetamine, and also the other names.